check. Okay, sound check, sound check. Pa-check na lang kung may audio. Okay, pa-check kung may audio. Yan. Pa-check kung may... Yan. Pa-check kung may... Okay na. Ayan, may audio. Loud and clear. Oh, paki-off yan, paki-off, no? Hello, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Hello po sa inyo lahat mga Airsoft. Magulo yata ang kwelyo ko. Successful journey tayo on the north kahapon, no? Capas Tarlac, tapos after ng Capas Tarlac, San Fernando, Pampanga, Angeles, Pampanga, at saka Porac, Pampanga. Grabe, no? Dalawang sunod na 2 weeks na itong mga taga Pampanga, mga kabalen, kung tawagin, never tayong binitin, never tayong pinabayaan. Talaga namang always, no, nandiyan ang kanilang suporta sa atin, no? Okay, so ngayon mga Airsoft, no, sa hindi inaasahang pagkakataon, okay? Dalawang ka-Airsoft natin sa magkabilang panig ng Luzon, okay? South at saka North, okay? South and North to. Bakit? Number 1, Atimonan, Quezon, okay? South yan, alam naman natin. And number 2 is Tabuk, Kalinga, okay? Halos parehas ng taste, no? Halos paano ba sabihin to? Halos parehas ng taste, halos nagbabalik sa paglalaro ng Airsoft, no? Mga Airsoft, ewan ko lang pero hindi ko alam kung dumating na kayo sa punto na minsan kailangan yung i-give up yung isang bagay, no? Minsan kailangan yung i-give up yung isang bagay para masimulan nyo yung yung mas importanteng bagay, no? Yan yung nangyari dito sa isang ka-Airsoft natin from Tabuk, Kalinga, okay? Dati siyang talagang Airsoft player, talagang addict mode na Airsoft player. So lumalaro siya, in short, no? So ang hobby niya is playing Airsoft, pero dahil syempre nagkakaroon ng pamilya, syempre bumubuo ka ng pamilya, minsan kailangan isantabi mo muna yung Airsoft, yung libangan mo, di ba? Tapos dumating na rin ba kayo sa punto na nung na-establish nyo na yung priority nyo, yung pamilya ninyo, is parang gusto nyong magbalik Airsoft, di ba? Ayun na. Kasi once an Airsoft player, always an Airsoft player, no? Once na nasubukan mo na yung saya, yung sarap ng paglalaro ng Airsoft, talagang laging hahanap-hanapin ng katawan mo. Why? Bakit? Ano ba Big Man, meron bang benefits sa health yung paglalaro ng Airsoft? Yes, napakalaki ng benefits. Okay. Napakalaki ng nagiging benepisyo ng paglalaro ng Airsoft rin sa ating katawan. Okay. Number 1, pampapawis. Number 2, anti-kalawang. Okay? Bakit pampapawis? Kasi syempre, during the Airsoft, anumang unit ang gamit mo, anong sportsman ang gamit mo, it's practical shooting or what, or male sim style or war games, anumang laro yan, tumatagak ang pawis mo dyan, di ba? Tapos isa pa, yung mga senses mo like hearing, like, syempre, yung mata, pagtingin, at saka yung senses of touch mo, lahat yan gumagana during your play, during ng paglalaro mo. Okay? Lahat yan gumagana, activated nga, sabi, di ba? Syempre, halimbawa, nakatago ka, nakaporma ka, di ba? Yung pakiramdam mo is talagang activated, di ba? Talagang masasabi mong masyado kang alerto sa mga paligid mo. Halimbawa, no? So, nakatutok ka. So, meron kang naramdaman dito na parang gumalaw sa mga kanan. Talagang, di ba? Ayun. Iyan yung mga isa sa benefits na kayang ibigay sa atin ng Airsoft na hinahanap-hanap ng katawan natin, no?
Ayaw rin natin syempre mga ngalawang, 'di ba? Kailangan gusto natin sharpshooter pa rin tayo. Gusto natin talagang bullseye, talagang hit the target, 'di ba? Yan yung mga ano no. Kaya meron tayong mga Kaersop na talagang parang ako, no? I have to tell you this, no? Dumating ako sa punto na syempre kailangan mong mamili between your too many priorities, okay? Syempre, nakagraduate ako ng college. Pagka-graduate ko ng college, anong ginawa ko? Syempre, nandiyan na, pumasok na yung airsoft hobby, no? Pero nung all of a sudden, syempre, nung magpapamilya ako, hindi mo kasi pwedeng pagsabayin yan sa totoo lang, no? Not unless talagang bumabaha ka ng pera, no? Pero dumating ako sa punto na nung magpapamilya na ako, stop muna yung hobbies for the meantime, no? Pero kumpara mo dun sa ibang umi-stop ng hobbies, yung unit kasi nila is ibinebenta nila. Ako naman kasi dumating ako sa punto na hindi ko ibinenta yung unit ko. Yung unit ko is binalot ko lang ng gun bag tapos inilagay ko sa isang sako. Inilagay ko sa isang sako tapos together with the gear, yung mga gear ko, together with the mga old shirt, old na damit na hindi na ginagamit. So, ipinalaman ko ron din, ibinalot ko siya ng packaging tape, then inilagay ko lang sa bodega namin, no? Tapos yun nga, after ilang taon, nung naka-recover na, nung kahit papano, kaya na ulit bumili, no? Kasi syempre, pag nagpapamilya ka, kailangan mong i-stop yung ibang yung hobby mo, kailangan mo i-stop yung hobby mo para mas magawa mo yung mga dapat, di ba? Yun, dumating ako sa puntong gano'n, then, syempre, kahit pa paano, nung nakakabawi na, nung stable na i-settle down mo na yung family mo, so, pwede ka naman bumalik mag-airsoft, no? Yan yung istorya ng ating ka-airsoft ngayon, na si Sir, Aaron ba to or Aaron? Aaron. How do you pronounce this? Aaron Tulabot of Tabuk, Kalinga. Okay. Ang unit ng ating ka-airsoft, Sir Aaron Tulabot of Tabuk, Kalinga, is the Scion Arms Micro CQB. Okay. Napakaganda, napakasarap, no? Look at the magazine, no? Ang sarap, ang ganda niya, ang tikas ng forma, long magazine, and the color of the unit itself, color brown, no? Ano siya? Platinum color. Platinum brown, makikita ninyo. Napakaganda, napakasarap niya mga ka-airsoft, no? Micro CQB siya, kung makikita ninyo, maiksi lang siya. Mas maliit siya, di ba? So, tamang-tama sa mga nagbabalik mag-airsoft, no? Kasi syempre, na-experience niya na yung gumagamit ng mahaba, ng malalaking unit before. Pero ngayon, nagbabalik siya, gusto niyang balikan yung pag-i-airsoft, pero siguro, parang ako rin no? Kumbaga, kung ako sa stage ko ngayon, tatanungin niyo ako, medyo hindi ko trip maglaro ng airsoft na parang naglalaga ko. Hindi ba? Yan, no? Sa stage ko ngayon, mga ka-airsoft, hindi ko trip maglaro ng airsoft ng mahaba, no? Kumbaga, paano ba sasabihin to? Graduate na ako dun sa mga mahaba. Kaya nandito ako ngayon sa mga unit na eksakto lang yung bigat, hindi na in totally papahirapan mo pa yung sarili mo. Eksakto na, no? Basta ang importante is ma-serve niya yung purpose niya. Okay? So, unit natin kay Airsoft, Aaron Tulabot of Tabuk, Kalinga. Ito naman, next unit natin, no? Ano pala to? Okay. Isang pistol, isang rifle. Okay, ito pala. Kaya pala may mga pistol dito. Okay. So, ang kanyang Airsoft, since nagbabalik siya, is the Action Army AAP-01. Okay, no? Ito, mga ka-airsoft, para sa inyong kaalaman, this is one of my favorite unit. Ito yung unit na gagamitin ko kung sakaling magbabalik ako sa paglalaro ng airsoft, no? Hindi mo na ako hindi, bakit Big Man? Bakit Big Man? Ba't ayaw mo ba yung mga John Wick? Yung mga Infinity? Yung mga Godfather?
Mga ka-airsoft, maaaring kayo, yun ang mga gusto nyo. It is because nasa early stage pa lang kayo of playing airsoft. Kumbaga, nagsisimula kayo, no? Gusto nyo yung matikas, gusto nyo yung mayabang ng dating, gusto nyo yung astig ang dating, gusto nyo yung mukhang totoo, di ba? Pero ako kasi, nasa stage na ako ng natapos ko na yon. So, nandito ako ngayon sa stage ko na ang gusto ko na lang is makapaglaro ng maluwalhati. When I say makapaglaro ng maluwalhati, makapaglaro ako nang hindi ako nai-stress ng unit. Nai-stress in terms of bigat, in terms of laki, in terms of pagiging bulky, 'di ba? Kaya magkaiba tayo ng gusto sa panahon ngayon. Naka-play ba yung isa natin? Ha? Okay, no? So ayun, mga airsoft, unit ng ating ka-airsoft, no? From Tabuk, Kalinga, okay? Uy, parang ano ako dito, bakit ganun? Lag ba? O ano? Nag-ano ako rito, nag-stop eh. Connection ko ba may problema? Mga ka-airsoft, pa-type nga. Okay ba ang connection or lag? Lag ang signal. Ayun, no? Lag na ang signal. Kanina naglalag, okay naman. Oo, lag ang signal. Hanggang ngayon ba, lag pa? Check nga. Nakakainis naman tong internet connection natin. Okay naman. Pasabi nga sa kanila, wag mo nang sumabay. Baka may nag-a-upload, may nagda-download or what? Tanong mo kay Shane, oo, kasi baka sumasabay. Ang unlag talaga, grabe. Solid yung AAP, matipid lalo sa gas. Gas since bolt type. Simon Subihano. Malamang to, old player din to na nakakaintindi. Lag po kayo, sabi. Sir, sayang. Hindi ko alam bakit naglalag. Sandali mga ka-airsoft pa. Ayusin lang natin konti yung connection. Pero don't worry, hindi ko i-end yung ating video, no? Pero ayusin lang muna natin, no? Hindi ko alam kasi bakit naglalag eh. Hindi naman umuulan dito sa amin, no? Pero ayan. Check, pa-check nga ang connection muna. Pa-check ang connection kung okay. So, yeah, mga ka-airsoft, okay na ba? Timeless AAP. Yan, grabe, Blurred po, Boss Bigman. Sayang. Meron ba downloading? Wala pa, nag-stop muna kami. Nga, in-stop ko rin to. Hindi, wag mo i-stop yan. Hindi, in-stop ko rin yung downloading sa Telegram. Yan. Ayan, lag dito, Idol. Okay, bilang ako ng 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, mga ka-airsoft, okay ba ang connection natin? Pa-check naman po. Pa-check naman. Pa-type kung okay na, kung malinaw na. Okay? Sir, ano po pinaka-low budget? Yes, boss. Okay na ba, Alan Villaris? Pa-type na lang, no? Kung okay na. Okay na, boss. Okay, ayun, no? Okay, unit ng ating ka-airsoft, okay, nawala na tuloy ako, no? Okay, yan. Basta ito unit na to, solid to, no? Kung sa stage ko ngayon nyo ako tatanungin, ito ang pipiliin ko. Hindi ako pipili ng John Wick, hindi ako pipili ng Batang Quiapo, hindi ako pipili ng Godfather, hindi ako pipili ng Desert Eagle kasi magiging too much yun, di ba? Magiging too much yun. Ako, itong pipiliin ko, why? It is because super light. Napakagaang nitong unit na to. Mga ka-airsoft, sa mga nanonood pala ng ating live, no? Yung kung nanonood kayo using cellphone, huwag kayong manood ng patayo, no? Mas maganda ihiganin niyo yung cellphone niyo ganyan. Pa landscape, no? Ihiganin niyo para makita niyo ng malapitan yung mga pini-feature natin na unit, no? Okay, ayun, dire-diretso na tayo. So, unit ng ating ka-airsoft, another ka-airsoft na nagbabalik. But this time, napakatindi nito ni isang 92-year-old. Natutuwa ako, no? Isang 92-year-old na nagbabalik sa mag-airsoft. Sabi ko sa inyo, once an airsoft player, always, will be always an airsoft player, no?
Isang 92-year-old si Sir Jerome Salazar of Atimonan, Quezon. Okay, no? Si Sir Jerome Salazar, bago kami magka-transact nito, ang daming nire-request na unit dito. Boss, meron ba kayo ng ganito? Meron ba kayo ng ganito? Okay, nag-come up siya sa Noveske. Okay, Noves Micro CQB. Biruin ninyo, para sa isang 92-year-old, tama ba yung unit na yung Digman? Yes, mga ka-airsoft, no? Para sa isang 92-year-old, hindi niya na kailangan tong mabigat na Lonex, hindi niya na kailangan tong high-tech na GNG, hindi niya na kailangan tong napakabibigat na HK416, hindi niya na kailangan yan. Ang kailangan niya is something na hindi siya mapapagod i-carry. Yung something na pag inilabas niya, maipuputok niya na maluwalhati ng maayos, nang hindi siya may stress dahil ang bigat or kaya hindi siya mangangalay kasi dahil napakasarap gamitin. This is the Noves Micro CQB. Napakaganda mga ka-airsoft. Ayan. Bihira nyo makita inilalive ko to kasi itong mga unit na to is by request. Hindi kasi lahat ng tao magugustuhan to, no? This unit is powered by, ito, pakita ko sa inyo, is powered by, ano siya, M4 magazine. Pengi nga, ba't wala akong M4 magazine dito? Kuha muna tayo rito. Pengi akong M4 magazine. Hindi, iba to eh. M4 lang. M4 na itim para hindi magagasgas. Ito po. Saan? 0.30 yan nakaload kasi dyan. Yan. Alisin mo itong laman. Ay, okay. This unit is powered by M4 magazine. Okay. Pero ang gusto ni Sir is yung parang PC. Parang mga 9mm. Ayan. Kaya ito ang ibibigay nating magazine sa kanya. Ayan. Diba? Okay. Ayaw niya nang gumamit ng mga ganitong M4 kasi nga, syempre nagbabalik eh. Sanay, kumbaga, ganito na yung mga ginamit niya dati, before, no? So, gusto niya ganitong mga formahan. So, syempre, i-grant natin yan dahil nga request ng ating ka-airsoft yan, no? Isang 92-year-old Jerome Salazar of Atimonan, Quezon. Ito pa, magugulat din kayo. Napakagandang pagkakataon nito. Dalawang ka-airsoft mula sa norte, yung isa sa south, okay? Parehas nilang nagustuhan ang unit na maliliit ng mga micro CQB at parehas din nilang nagustuhan ang mga pistol na to. Okay, kay Sir Jerome Salazar is the black edition of the Action Army AAP. Ganda, di ba? Yun, okay. Same lang to, no? Pero ito is black edition. Napakaganda naman talaga mga ka-airsoft, no? Kung solid talaga, no? Wag mo pero tatapatin ko kayo. Hindi ito kasing hapdi ng Desert Eagle or ng The Godfather. Hindi ito nagpo 480 FPS, hindi ito nagpo 450 FPS. Pero yung putok nito is enough para maramdaman nung kalaban mo or katunggali mo on game site, no? Napakasarap, napakaganda. Mamaya makikita ninyo dual firing mode tong unit na to. Meron tong single fire at meron din tong rapid fire, okay? Pero ang system niya is system ng Glock. Ibig sabihin, kung ano yung halos laman ng Glock, yun din ang laman niya, okay? Wala siyang slide, no, na gumaganon kasi powered siya by bolt. Ayan, ito. Ayan, no. Walang slide, ha. Wala siyang slide na wala. Dito yung kinakasa. Mamaya makikita ninyo, ito ang unit ng ating mga ka-airsoft. Okay? Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Mga ka-airsoft, sabayan po tayo napapanood ngayon sa aming 10 different pages at sa aming YouTube channel. Hello po sa total of 1 million subscriber ng Bigman Hobby Shop. Nandito po tayo ngayon magre-review and unbox. But before that, bati muna tayo ng mga ka-airsoft natin, no? Okay, ang dami na, ha? Good day, Bigman! Sir Bigman, sabi ni Alan Villaris, no? Okay, clear po audio, okay? Good day, Bigman, sabi ni Nelson Manyalak. Hello po, good day, Sir Nelson Manyalak, okay, no?
Okay, Franly Alacre, kumakaway siya. Hello, sir, no? Ganda unit pistol natin today. Sabi ni Alan, okay? Thank you. JB Salonga, nag-thumbs up. No, sir, may installment po kayo. Meron po. PM lang po kayo. Ganda ng kombi ng color. Okay. Sir, ano po pinaka-low price nyo na full metal na pistol? Charlie Salas, yung mga low price is yung mga unit na gawang Lunes Sirang Martes, yung mga cheap quality, no? Lagi ko sasabihin sa inyo mga ka-airsoft, kung ang hanap ninyo is quality, malakas, matibay, matikas, wag kayong mag-expect sa low budget ng mga ganon, no? Pag mga naghahanap kayo ng pinakamura, yun yung mga pinakawalang kwenta, no? Tatapatin ko kayo, diretso lang ako magsasalita. Kung ikaw naghahanap ka ng pinakamura, yun yung mga pinakawalang kwenta. Gusto mong bumili ng aso, naghahanap ka ng mura, tagi 1,000. Yun yung mga pinakawalang kwenta, pinaka-low breed na aso. Okay? Siyempre, naghahanap ka ng Shih Tzu, naghahanap ka ng Pug. Huwag kang mag-expect ng Shih Tzu sa halagang 1,000. Pag bumili ka ng Shih Tzu na aso sa halagang 1,000, malamang sa malamang crossbreed yun. Malamang sa malamang may depekto yun. Okay? Ganun yan, ha? Oh, gusto mo ng magandang French Bulldog. Huwag ka maghahanap ng French Bulldog sa halagang 3,000. Okay? Kasi pag naghanap ka ng aso na French Bulldog sa halagang 3,000, malamang yung paa niyan, himbis na nakaganon. Oh, 'di ba? Nakaganon. Malamang yung ipin niyan, himbis na nakaganon, 'di ba? Kumbaga reject yung linyada niya, okay? Malamang crossbreed yan. Naghahanap ka ng Labrador. Ang budget mo sa Labrador, 2,000. Walang ganon, no? Walang 2,000 Labrador na aso. Kung gusto mo ng quality na Labrador, show quality, show winning line, may presyong katapat yun. Okay? Ngayon, ang pinakamurang mga unit is yun yung mga pinakawalang kwentang unit. Okay? Sana po, nasagot ko ng diretso, no? Yung katanungan ng ating ka-airsoft, no? Okay, boss, may layaway, meron po layaway. Opo, kung interesado po, mag-PM lang po. Wag na pong comment ng comment sa comment section kasi baka ma-scam pa kayo ng ibang mga nagmamatsyag sa atin, no? Okay, timeless, yung AAP, sabi ni Angelo, thank you sir, no? Idol, okay. Okay na, sabi okay na, yes boss, okay na po, okay na raw, okay na, malinaw na, boss, big man, no? Okay? Polymer frame, easy to handle, whether it's a rifle or pistol, very solid, sir. Sabi ni Polo Rodney Mojica, tama po yan, tama po yung komento ng ka-airsoft natin, no? Okay, okay, madaming aftermarket parts ng AAP, okay. And pwedeng i-convert sa carbine. Mas mataas ang ROF kesa ibang AEG. Promise. Talaga namang mataas ang rate of fire ng AAP. Kilala talaga siya doon, no? Okay. Okay, ano pa ba? Pangarap ko M92 na, okay, no? Dahil sa design ng AAP parang naka-fix outer barrel. Exactly. Hindi mo na kailangang i-fix outer barrel kasi wala ngang slide, walang outer barrel na kumakalo. Maganda siya, no? Kaya lang it's just that aminin natin yung totoo. Kung ang bibili ng airsoft newbie, hindi mo siya mapapabili nito. 'Di ba? Kung ang bibili airsoft, hindi mo siya mapapabili nito kasi iisipin niya, ano ba naman itsura niya? Parang German, parang baril nung unang panahon, no? Hindi siya bibili nito. Aminin natin yung katotohanan, let's face the truth that kung ang bibili ng airsoft is yung mga baguhan, hindi niya bibilin to. Promise talaga, di ba? Alam niyo yan, mga ka-airsoft ko dyan, no? Pa-shoutout, boss, watching from Malig, Isabela. Sabi ni Jeop Sikam, thank you, sir. Boss, meron akong G18 Gen 4. Pwede ba ipadala sa inyo for repair po? Okay, Bakir. Sige, padala mo. Kung sa amin mo binili yan, part of the lifetime warranty. Kung hindi naman sa amin, babayad ka.
nung whatever ang i-repair or i-upgrade doon sa unit, no? Pero kung sa amin mo binili yan, send us the proof na sa amin mo binili, yung picture natin or yung resibo kung naitabi mo. Kung di mo naman naitabi yung resibo, yung picture na lang natin. Libre lang ang repair, ang maintenance, and some other minor parts. Okay? Basta sa amin mo binili, masend mo lang yung proof of our transaction. Okay? Okay, let's start. Aaron Tulabot, Tabuk, Kalinga. Okay? Ibababa ko muna to. Natatakot ako mga airsoft, no? Baka tumumba, tamaan ko. Okay? Yan. Aaron Tulabot, what is good and special about this? No? Compared to sa pistol niya, polymer, nylon polymer yung body ng piston niya. No? Hard polymer, nylon polymer. But this one is a full metal. When I say full metal, ayan, alloy siya. No? Alloy siya, mabigat, matindi, full metal in and out, okay? Pero it's just that talagang meron pa rin, masasabi natin almost 80% pala metal. Not 100% metal. Why? The buttstock is hard polymer, okay? The grip is hard polymer and the magazine is hard polymer. Wala talagang 100% na full metal. Kasi may mga halo pa rin talaga yan. Why? Bakit kailangan hindi naman talaga i-full metal? Mga airsoft, just imagine full metal, napakabigat nito kahit micro C-cube ito, no? Hindi rin siya magiging effective kung ang grip niya is full metal. Kasi bakit? Kaya nga tinawag na grip kailangan kontrolado mo. Ngayon kung full metal, syempre madulas, 'di ba? Sa mga lugar na let's say malalamig, pag full metal, malamig din yung grip mo, 'di ba? So, hindi rin maganda, hindi siya magiging effective. Syempre, pero kung plastic 'yan, hindi siya ganun kabilis nag-absorb ng lamig, ng cold, 'di ba? Ganun din sa init, hindi siya ganun katinding mag-absorb. Just imagine kung yung grip mo is metal, tapos yung motor mo sa loob nagiinit, so nagiinit din yung grip mo. Medyo hindi ka relax maglalaro, 'di ba? Ngayon ang magazine, just imagine kung yan metal, dagdag bigat, 'di ba? Ngayon, gumawa sila na plastic lang yung magazine, which is okay naman, very, very, kumbaga, will serve the purpose, no? Then, last but not the least, the buttstock, no? Mas maganda na rin yung ganyang forma niya at saka yung finish niya na hard polymer dahil matibay naman talaga. Ngayon, kung i-metal natin yan, medyo talagang ang dating ng unit is bibigat, medyo mawawalan ng control. Medyo hindi siya masarap or madaling i-control. Okay? Ngayon, yung unit niya is para sa nagbabalik, napakalupit nitong unit na to. Scion Arms Micro CQB. So, let's begin. Original niyan, originally, wala talagang front and rear sight, no? You have to purchase, no, yung front and rear sight. But, the good thing is, sa Bigman, free na po yung front and rear sight, no? Okay, nasa na yun? So, bibigyan namin kayo ng pair ng front and rear sight. Yan, lalagay dito yung rear sight, then maglalagay din dito ng front. Free na po, no? Sa iba, mga nasa 1,500 to, pero dito sa Bigman, free na lang natin ibibigay, no? Okay, so, yan, don't worry, lalagyan natin ito mamaya ng front and rear sight. Tapos, let's review and unbox the unit, okay? Naka-stage 1 upgrade to. When I say stage 1 upgrade, hindi na siya stock spring. Pinataas na natin. Approximately, this unit, meron siyang 440 to 450 FPS. Yung original unit nito is nasa 380 lang. 380 to 390 FPS, no? Pero at least, pinatungtong natin ito ng 440, 450 FPS. Para sa size niya na yon, biruin mo, yung travel, nandito na kasi yung half-up chamber niyan, Yung travel, konti na lang, halos parang halos parang pistol na siya, no? Pero napalakas natin ng ganung FPS, malaking bagay na yun, okay? Okay, this unit comes with a upgraded type of battery which is LiPoly. Ayan, ganyan yung bibigay natin. LiPoly battery.
Sa battery, kailangan tatlong bagay ang hindi natin gagawin. Number 1, hindi pwedeng mag-init. Okay? Pag i-charge mo, bunutin mo, ilabas mo para yung ventilation maganda. Number 2, hindi pwedeng masaid. Okay? 1 full charge of the magazine is equivalent to 10 1 full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. 10 magazine to. Each magazine is 300 rounds. Okay? Kaya napakaganda, napakatagal na nga abutin nito. And last but not the least, ayaw nito ng nag-overcharge. So regarding sa overcharge, ligtas ka na ron. Kasi itong charger na to, ang kasama nito is the smart charger. Okay? So wala kang problema sa overcharge, pak, may cut off agad yan. Okay? Ngayon, this buttstock is fully adjustable. Yan dyan din natin inilalagay sa butt tube naman. Okay, this is the buttstock while this is the butt tube. Dyan natin nilalagay yung battery. Okay? To adjust, press lang. Depende sa'yo, depende sa gusto mong haba, sa gusto mong length, kung saan ka komportable. Yan. To retract. Ayan. Okay, no? Then, para malagyan natin ng battery, instead of pressing, hatak. Yun. Okay. Lumuwa na yung butt tube. Ngayon, dyan natin ilalagay yung battery, mga ka-airsoft, no? Ipapasok lang natin. Okay. All the way then, plug lang natin ang battery. Okay, after mo ma-plug ang battery, pwede mo nang ibalik to. Ay mga ka-airsoft, siya nga pala, pag ibinabalik mo yung yung butt tube, make sure na secure yung wire. Huwag ninyong hayang maipit kasi masisira yan. Okay? Then, single fire, rapid fire, lakas, napakasarap, napakaganda. Okay, this magazine is 260 rounds pala to, itong long magazine, no? Tapos wala siyang bukasan sa ibabaw, hindi katulad nung isang unit, ito mamaya makikita nyo, wala siyang bukasan, wala rin siyang kinakamot sa ilalim. So paano ko siya magagamit, big man? Gagamit ka ng reloader para ma-reloadan siya, okay? Ito, ibaon mo lang dyan, tutok mo, then press down. Pump lang pala, sorry. Ayan. Pump mo lang. 260 rounds kasya rito, pero hindi ko napupunuin. Mauubos ang bala ng aking reloader. Okay, no? Ngayon, pag may bala na yan, pasok natin sa unit. Siyempre. Then, ready to fire. Single fire muna. Cyan Arms Micro CQB. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay, no? Napakasarap, napakatindi, napakalakas ng rate of fire. It is because, syempre maliit lang siya. Hindi naman kailangan ng todong FPS dito. Sakto lang para maibalansin natin yung FPS and rate of fire, no? Sa pagtaas ng FPS, ang pagbaba ng rate of fire dapat. Hindi pwedeng mataas ang FPS, 600 FPS, tapos ang rate of fire mo mataas din. Hindi pwedeng ganun. Wawarakin mo yung unit mo. Okay? Tandaan nyo, sa pagtaas ng ROF, pagbaba ng FPS. Okay? Sa pagtaas ng FPS, ang pagbaba ng ROF. ROF is the rate of fire. Okay? So, unit ng ating airsoft na nagbabalik sa mundo ng airsoft, Aaron Tolabot of Tabuk, Kalinga. Okay, then, jump tayo dun sa pistol ni Sir Aaron, no? Tulad na rin sabi ko, double AP, napakaganda. Okay? So, itong unit na to, equipped siya with single fire and rapid fire. Dito siya ina-access. Ayan, no, dito sa ilalim. Dito siya sa ilalim, no? Siguro ano na lang tayo ng separate, no? Unahin muna natin yung single fire. Number 1, syempre, hindi na i-on ko. Mamaya natin anuhin tong pistol. Sandali lang.
Unahin na pala muna natin yung rifle. Okay, no? So, Aaron Tulabot of Kalinga, ito na po yung unit ninyo. Pag bago itabi yung unit, make sure na i-rest natin, no? Number 1, paano ba i-rest? Okay? Clear the chamber. After mong i-clear yung chamber, rest the spring. Lalagay mo siya sa rapid fire. Press mo ng 1 seconds. Then think. Uy. Bebala pa. Wala na eh. May naiwan. Clear the chamber muna. Okay, then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire. Press na 1 second. Then single fire. Then save. Okay. Yun yung pinaka-effective and most pinaka-effective at kadalasang ginagawa para ma-rest yung unit. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, mga ka-airsoft from going to Tabo Kalinga, Aaron Tulabot, ito na po yung rifle niya. Mamaya po yung pistol niya, ide-demo rin natin. Unahin muna natin yung mga rifle, no? Okay? Alisin natin yung battery kasi meron magde-demo tayo nitong isa. Okay? Grabe, yung natutuwa ako doon sa mga taong may airsoft nung nakaraang long weekend. Nagsesend sila ng mga video, which is natutuwa naman ako, nagsesend sila ng video. Kasama yung family nila, naglalaro sila, nagbabanding. Ang saya nilang tignan, no? Ang saya talaga na pag meron kang airsoft na na ginagamit ninyo ng family mo, 'di ba? Nakakatuwa. Okay mga airsoft, next unit, no? Unit ng ating ka-airsoft, 92-year-old Jerome Salazar of Atimonan, Quezon. What is good and special about this unit? Full metal din to. Parang yung isa natin. Pero this one all black. This is a Noves M4A1 Micro CQB carbine. Okay? Ngayon, saan nilalagay yung battery niya, Big Man? Dito. Pinagkakasya rito. Dito sa maliit na part na to. Okay? So, hatakin to para lumabas, para maalis. Tapos, meron ditong allen. Ito nga lang medyo, rito. Medyo, how do you call this? Medyo hassle on this part, no? Why? Kasi, meron pa siyang cover dito na dapat nating alisin. Siyempre, using our allen tools, no? Yan. Kailangan, ito, pag binili nyo itong unit na to, meron ng kasama nito, no? Free na to kasi, every time na kailangan yung alisin yung battery, dito nyo siya aalisin. Dali May cover lang to mga ka-airsoft para ma-secure natin yung battery. Okay. Ayan okay. Pero ito nga, just make sure na hindi ninyo maaalis or mawawala yung tornilyo. Kasi pag nawala ninyo, syempre, hindi nyo na maiko-cover to Kaya kailangan ingat-ingat na. Yun, okay. Then, yung cover. Ayun. Okay. So, this is the butt tube. Ayan. Ayan na. Diyan na. Diba? Ngayon, gamit tayo ng Tamiya plug. Wala akong Tamiya plug na battery. Ito na lang. Okay. Gamit tayo ng Tamiya plug na battery. Pasok natin. Hindi ko na muna tatakpan mga ka-airsoft pero yung all the way yung battery maipapasok nyo naman dito. Pero ngayon, dahil test fire lang naman, hindi ko na ipapasok. Okay? Rapid fire. Ibang tunog nito. Mas mabagal yung ROF nito, pero mas madiin yung FPS naman nito. Di ba? Yung kanina, nagwawala yung rate of fire. Pero this one, sakto lang yung rate of fire, pero expected na mas mataas ang FPS nito. Okay? Tulad nga sabi ko, conventional M4 magazine ang magazine nito, no? Pero ang request ng ating ka-airsoft is ayun. Ang request ng ating ka-airsoft is gamitan na lang daw ng, pwede pala, wag na to. Gamitan na lang daw natin ng PC magazine, no? Ayan, okay? Baliktad. Yan, okay? Uy, wala, ayaw.
Bunot. Oy. Ayaw itong battery nito. Ayaw yata itong adapter ko. Naglulus to. Itong adapter. So, pengi akong ibang adapter. Baka meron ka dyan. Yung sa dala-dala natin kagabi. Meron ka ba? Meron ako nasa bulsay, nandun sa divider. Di ba yung upuan ko, nandun sa sulok. Yung parang adapter na ganito. Nandun lang sa sulok. Yun, nakakainis kasi pag naglulus eh. Pasensya na kayo kinuha lang yung adapter, no? Okay, Idol, Big Man, last year bumili si tito ko dyan, ipinamana sa akin now. Hawak ko ang resibo, kaya lang hindi po ata kayo nagpipix barrel and fine tuning noon mga unit nyo. If dadalhin ngayon sa fine tuning fix barrel ay libre pa din. Salamat sa inyo, Idol. Carl de la Peña, as long as maipapakita mo sa amin yung picture namin, no? Good. Nung tsuhin mo, no? Pero kasi sa totoo lang, ang nakaharap namin is yung tsuhin mo. So, ang napaliwanagan namin is yung tsuhin mo. So, mas malaki yung posibilidad na ang nakakaintindi yung tsuhin mo nung kung paano yung tamang paggamit, tamang pag-maintenance. Ang nangyari kasi, ipinamana sa'yo. Ang tanong, yung bang nalalaman ng tsuhin mo kasama sa ipinamana niya sa'yo? Yung bang the way ng pag-aalaga ng tsuhin mo, pinamana rin ba niya sa'yo? Kasi, kaya ako sinasabi to, yung unit, pag matindi na ang wear and tear, useless na rin na i-fix barrel at saka i-fine tuning, 'di ba? Hindi na natin maitotono ng maayos pag kumakalog na yung nozzle, pag pudpud na yung blowback housing, pag 'di ba? Hindi na natin maipa-fine tuning pag puro gas-gas na yung inner barrel mo. Kahit anong gawin natin fine tuning diyan, yan na yan kasi ipinamana lang sa iyo. Ang tanong, kasama ba sa ipinamana sa iyo yung kaalaman niya na itinuro ko kung paano ingatan yung barrel, 'di ba? Ayun, hindi sa ayaw kung i-fine tuning 'yan, pero sinasabi ko lang sa iyo na may mga unit na okay i-fine tuning lalo na kung bago. Pero kung yung unit luma na mahirap na rin i-fine tuning. Kasi sa fine tuning, yung unit mo ibabalik natin sa saan? Sa brand new performance. Ngayon, kung yung unit mo hindi na siya pang brand new performance, wear and tear na, hindi mo naman naalagaan, hindi na rin natin maipa-fine tuning ng maayos. Okay? Mahirap magsalita. Mas maganda siguro makita ko ng personal yung unit, no? Pero kung hindi ko makikita ng personal, pasensya na, hindi ko masisigurado kung kaya ko, kung maigagrant namin yung request mo, no? Airsoft shop po kami kasi, mga airsoft, pagpasensyaan nyo na, airsoft shop kami, hindi po kami magicero. Okay? May mga ka-airsoft kasi na akala kaya naming i-magic yung airsoft na halos na gawing bago ulit. Hindi kaya yun eh. Pero kung naalagaan mo, bakit hindi? Pero kung hindi mo naalagaan, sorry, hindi namin kaya yung ganon, no? Pero sana naalagaan, okay? Hoy, firing tayo, firing, single! Rapid fire! Okay, ngayon, ito na. Ay, saan ba yung magazine ito? Ito. Okay, no? So ayun na, meron na. Compared sa kanina, ginagamitan siyang reloader. Ito, hindi mo gagamitan reloader, bubuhusan mo, para rin siyang M4, okay? Saan yung mga bala ko? Ay, ito pala, sorry. Yan. Para rin siyang M4, buhos mo lang dito sa ibabaw. Ngayon, nabulunan. O yan, buhos mo lang. Ngayon, pag okay na, sandali Okay.
Pag okay na, nabuhusan mo na, sara mo lang to. Ayan, oh. Tapos meron siyang gear sa ilalim, kinakamot. Kamot lang ng kamot hanggang sa makita mong ma-load na yung bala. Nandyan na, ayan na. Ayan, oh. The more na ginagawa mong mas maraming kamot, the more na mas marami yung bala na nakapila dun sa unit mo, no? Bakit kailangan ikamot? Kasi yung ibinuhos natin bala kailangan maitulak papanik sa unit. Okay? Ngayon, yan. Okay. Ngayon, pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi malalaglag. Ngayon, firing. Single fire. Sarap. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Sarap ng unit. Talagang lumalagotok. Talagang matindi kung sa matindi. Every time na matatapos ka maglaro, always release the magazine. After you release the magazine, clear the chamber. After you clear the chamber, rest the spring. Lagay sa rapid fire, fire 1 second, then single fire. Then safe. Okay? Yun yung pinaka-effective way para ma-rest natin yung unit natin. Okay? Tapos, pag magcha-charge ka, make sure na aalisin yung battery, i-charge dito sa labas, dun sa well-ventilated na parte ng bahay mo. Okay? Ngayon, dako tayo. Ito, unit natin kay Airsoft, Jerome Salazar, yung isa kanina, Aaron Tulabot, rifle nila. Dako tayo dun sa pistol nila. Okay? So, this is the AAP unit na Aaron Tulabot of Tabuk Kalinga. So, gas type naman tayo. From the battery type, tatakbo tayo ngayon sa mga gas type. Okay? Mostly of the pistol talaga is gas type. Kaya, madalang yung electric type na pistol. Not unless gel blaster yan. Okay? Ngayon, kung yun ang magazine, nasan magazine ito? Ba't kulang? Para akong ano? Para akong minumulto. Asan yung magazine dito na hawak ko kanina? Ayun. Okay. Magazine. Magazine. Parang Glock din, di ba? Press the valve, then spray silicone oil. Okay? Press ha, kailangan pine-press din dito rin sa ilalim. Tapos, itong unit na ito mga Airsoft, no? Bukod sa matipid na siya, nakatono pa siya, kaya mas matipid, no? You only need 2 seconds of gas, good to go na. Gas nito is 12 kg lang. Hindi natin pwedeng gamitan ng 14 kg. 12 kg lang is enough na, no? Kuha tayo 12 kg. Okay, 12 kg. Ayun. Upside down. Sakto. Then press down. 1, 2. 2 seconds is enough para sa isang puno. Then, syempre, nasa yung reloader. Ayun. Reloader. Hatak to pababa. Put your right thumb here. All the way. Then, pump tayo ng bala. Okay? Bakit ko kinakalog? Kinakalog ko para wala siyang magiging bungi, no? Then, sa unit, syempre, kasa natin, i-lock natin manually. Ang lagyan natin is the bolt. Okay, the nozzle. Release, then rest, pasok, kasa. Ready to fire. Dapat pala, ano, magpa-video ako ng double AP. Wala pa nito eh. Shane, pabidyo yung double AP. Nakasako na ba? Oo, nakasako na. Unahin ko yung single fire, then i-ano mo na lang yung rapid fire, idudugtong mo. Parang i-ano mo, post mo, ha? Meron bang ganyan yung phone? Wala. Dugtong mo na lang, no? Okay, so, okay, go.
Okay, the Action Army, double AP. Umano yung business mo. Nag-continue? Okay. Action Army, double AP, Brown Edition, firing! Open slide. Try natin ngayon yung rapid. Ay, dudugtong na lang ni Shane yan. Okay. Ayan. Okay. Meron dito sa ilalim, itatoggle switch nyo lang. Okay? Okay, double AP. This is naman ngayon is the rapid fire. Open slide. Indication na wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the... Ay, tama ba ako? Pwede pala siyang ganon. Okay, release the slide. O yun, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Tapos syempre ay, meron pa! Open slide, okay? Release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, make sure walang bala at walang lamang hangin bago itabi. Press lang. Okay, next naman itong block. No? Itong block, unit ni Sir Jerome Salazar of Atimonan, Quezon. Siyempre, ayun. Silicone oil muna sa output valve, then dito sa ilalim. Tapos sa unit, kasa, ilak manually. Silicone tayo dito sa nozzle, then release, then rest. Lagyan natin gas, mga ka-airsoft. Paalala ulit, 12 kg lang po ang pwedeng ilagay dito. 1, 2. Siyempre, lagyan natin ng bala. Kalugin. Double AP, Black Edition. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Rapid fire yung kanina. Ngayon, try natin yung single fire para makita ninyo. Okay? Okay. Try to observe this. Ito yung nagre-recoil. Ito yung bolt nyo yung gumagano na. Pasok, kasa. Switch into single fire. Firing! Pakita mo to. Ay, walang hangin. Ulitin mo pa. Didelete ko to. Sige. Ang ano ulitin ko, yung single. Lagyan ng bala. Oo. Ano, game? Okay, double AP, Black Edition, single fire and rapid fire, single fire. Open slide, wala nang bala. Release, release, then rest. Wala nang bala. Pag itatabi, make sure wala ring hangin. Press lang. Okay. Unit natin ka-airsoft. Aaron Tulabot and Jerome Salazar for shipping, for packing and for shipping. Okay. Napakasarap ng mga unit, napakaganda sa totoo lang. Balik natin siya sa single fire. Hindi katulad nito nakababad siya sa rapid fire, no? Okay, single fire parehas, okay? Napakagaganda ng mga unit, napakasasarap gamitin, napakalulupit talaga, okay? Ngayon, makakaputok din ako niyan, sabi ni Alan Villaris. Sunday po, makaka-airsoft din ako. Tama, Ali Calls. Shoutout Big Man watching from Dubai, UAE. Hello po sa inyo. Boss, as lang po ang bereta nyo. Nakaka-addict kasi may Glock na ako. Parang kulang pa din. Hehe. Rian Castillo. Mag-PM po kayo, no? Kung gusto nyo po yung kung may mga request unit po kayo, no? Ayun. Okay? Okay mga ka-airsoft, no?
Meron pa ba mga question? Sa mga nag-share po ng ating live video for today, maraming salamat po. Utang ko po sa inyo yung mga pag-share na ginagawa ninyo, no? Tulong nyo sa amin yan, tulong nyo sa Airsoft community para lumaganap tayo. Sa mga hindi pa nag-share, may share button po tayo dyan. Make sure to follow all our pages. Marami po kaming pages. I-follow nyo po yun para po magiging updated kayo sa lahat ng mga posting, sa lahat ng mga i-share namin na tips, guides, idea, and techniques. Okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day to all.